nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker, kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos, kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Ito po ang, Mr. Speaker, ang actual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, pero yung nasa GAA po, supposedly yung inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya? Mr. Speaker, sana po hindi mabawas sa time ko ang na-consume sa 114. pag-confer po na ating sponsor. Mr. Speaker, ako po humihingi ng paumanhin sa aking pong kasamahan sa Kongreso, pero ito po ay 314,372,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? CONAC 2020. Ano po? 2021. Ang source po noon, Ginoong Speaker, ay continuing appropriations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, nagastos po ng Office of the President ay 670,644,000. Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng Pangulo? So far, Mr. Speaker, nagagastos po ng Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng Pangulo for this year?
Mr. Speaker, my CONAP for 2022. Mr. Speaker, can the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other funds? Ito po, Mr. Speaker, ay sapat na dahil kung titingnan ho, ngayon ay nasa Oktubre na ho tayo and wala na po mga mukhang ang travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? Maaari mo bang, Mr. Speaker, pakiulit ng tanong? Mr. Speaker, for 2024, aling line item po ang pagkukunan ng pangbiyahe ng Pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang proposed po ay 1,148,424,000, Mr. Speaker. Ibig sabihin, Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo, at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo ay yung pong pagpapanood sa formula po. Ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po, yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating FDI first half of 2023 tsaka first half of 2022 na rin? Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, 71.78 billion dollars, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker.
Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay isusumiti ho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker, kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies, hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos, kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker.